Inalipusta, dinuraan, at itinapon na parang basura sa sarili niyang tahanan. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang tusong madrasta, naiwan ang batang si Lilia na nag-aagaw buhay sa dilim. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Isang sumpa ng pag-asa, ang sisiklab mula sa mga kamay ng isang ikaw ay mababa ang pag-iisip. Sino ang tunay na magmamana ng katarungan at sino ang lalamunin ng sariling kasamaan? Handa ka na bang masaktan at muling bumangon? Huwag kang mag-alala, attorney. Konting tiis na lang at mapapirma ko na rin ang mga dokumento para mailipat ang lahat sa pangalan ko. Pagkatapos nyon, madali na lang itapon ang batang yan sa ampunan. At iyong Elena? Isang hamak na katulong lang siya. Madali siyang takutin at palayasin ng walang kahit isang kusing. Napatigil ako sa labas ng pinto 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 ng pinto
Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga matatalas na bubog na pumasok sa aking pandinig, unti-unting humihiwa sa aking puso hanggang sa magkapira-piraso ito. Hawak ko ang isang maliit na mangkok ng mainit na lugaw na may kasamang itlog, ang huling pagkain na naipundar ko mula sa natitirang barya sa aking bulsa. Ibinili ko ito para kay Lilia dahil buong araw na siyang nilalagnat at walang laman ng sikmura. Ang init ng mangkok ay gumuguhit sa aking mga palad. Isang hapdi na pilit kong tinitiis, ngunit mas masakit ang katotohanang ang lahat ng aking sakripisyo ay itinuturing lamang na basura sa tahanang ito. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kamay, ang mga daliring magaspang, at may mga sugat mula sa walang tigil na pagtatrabaho sa loob ng mansyong ito. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang lahat ng mura at pang-aalipusta dahil sa utang na loob ko sa yumaong ama ni Lilia. Ngunit para sa babaeng nasa loob ng silid na yon, ang aking katapatan ay isang biro lamang. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Esmeralda ay humalo sa hangin. Tila lason na sumasakal sa aking paghinga. Ang bawat pangarap na binuo ko para sa kinabukasan ng bata ay tila gumuho sa isang iglap na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Pilit kong pinatatag ang aking loob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagkakita sa akin, ang matatalas na mata ng Donya ay bumaba sa hawak kong mangkok. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya biglang ihawi ang kanyang kamay. Ang mangkok ay tumilapon at bumagsak sa alpombra. Ang puting likido ng lugaw ay kumalat sa sahig na parang isang mantsa ng aking pagkatao na niyurakan. Sabi niya, masyadong mabaho ang pagkaing iyon para sa kanyang bahay. Walang imik akong lumuhod para linisin ang kalat, habang ang bawat patak ng luha na pilit kong pinipigilan ay uwent-unting nanlalabo sa aking paningin. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Isang klaseng pangangatog na hindi galing sa ginaw, kundi mula sa isang malalim na galit at pait na nagsisimulang mag-alab sa aking kaibuturan. Naglakad ako palayo patungo sa madilim at masikip na silid sa ilalim ng hagdan kung saan nakahiga ang may sakit na si Lilia. Sa gitna ng katahimikan ng gabi,
Ang tanging naririnig ko ay ang mabigat na paghinga ng bata at ang tibok ng aking puso na tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Tinitigan ko ang kanyang maputlang mukha, ang anghel na tanging nagbibigay sa akin ng dahilan para bumangon sa bawat umaga. Sa dinami-dami ng unos na hinarap ko para protektahan ang batang ito, bakit ako pa rin ang palaging iniiwan sa gitna ng ulan? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dangal bago ako tuluyang maubos at hanggang saan aabot ang aking pananahimik kung ang kaisa-isang buhay na itinitangi ko ay unti-unti nang kinukuha ng dilim? Niyakap ko ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Lilia. Pilit na ibinibigay sa kanya ang bawat hibla ng init na nagmumula sa aking sariling balat. Ang kanyang hininga ay tila isang mabuhay na apoy ng kandila na anumang oras ay maaring hipan ng hanging nanggagaling sa mga siwang ng aming silid. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang panalangin ko ang nagbibigay ng tunog sa paligid. Mga bulong na puno ng pagsusumamo na huwag munang kunin ang kaisa-isang dahilan ng aking paghinga. Ang bawat sandali ay tila isang dambuhalang bigat na nakadagan sa aking dibdib habang ang bintana ay unti-unting hinahaplos ng liwanag ng mga sasakyang dumarating sa labas ng mansyon. Narinig ko ang pagbukas ng malaking pinto sa ibaba, kasunod ang mga yabag ng sapatos na madiin at puno ng awtoridad. Malayo sa marang paglakad ng mga katulong. Hindi nagtagal. Ang aming pintuan na ilang oras nang nakakandado ay biglang nyanig ng isang malakas na puwersa hanggang sa bumukas ito at bumulaga ang isang figura ng lalaki na nababalot ng anino mula sa labas ng pasilyo. Sa likuran niya, nakita ko si Doña Esmeralda na pilit na nag-aayos ng kanyang mukha. Pilit na itinatago ang pagkagulat at galit sa kanyang mga mata sa pamamagitan ng isang pekeng ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga labi. "Elena, what is happening here? Bakit madilim at tila napabayaan ng bata?" Ang boses ng lalaki ay malalim at may dalang kakaibang lamig na nagpatayo ng aking mga balahibo. Iyon si Ricardo. Nakilala ko ang kanyang tindig mula sa mga lumang larawan ni Don de Vega. Lumapit siya sa amin at hindi nag-atubiling lumuhod sa maruming sahig para mahawakan ang noo ni Lilia. Ang kanyang mga kamay ay malambot ngunit matatag, isang hawak na puno ng tunay na pag-aalala na matagal na naming hindi nararamdaman sa bahay na ito. Nang mapansin niya ang mga pasa sa aking braso at ang namumutla kong mukha, sandali siyang napatigil at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Tila binabasa ang lahat ng sakit na itinago ko sa loob ng maraming taon. "Don Ricardo, pasensya na po, we were just resting," ang mabilis na singit ni Esmeralda habang lumalapit siya at pilit na hinahawakan ang balikat ng lalaki. You know how children are? Naglalaro lang sila ni Elena at biglang sumama ang pakiramdam. I was about to call the doctor. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng panga ni Ricardo, isang senyales na hindi siya naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Donya. Hindi niya binitawan ang kamay ni Lilia habang inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang sasakyan para dalhin ang bata sa pinakamalapit na ospital. Pinaliwala ang bawat pagtutol ni Esmeralda. Sa pagkakataong yon, habang buhat-buhat ni Ricardo si Lilia palabas ng silid, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagkukunwari ay biglang naging matatalas at puno ng lason. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng dilim. Pinapanood ang bawat galaw ni Ricardo na tila isang mangangaso na nakakita ng bagong kalaban. Alam kong naramdaman niya ang panganib na dala ng pagdating ng lalaking ito. Ang lalaking hindi lamang kaibigan ng pamilya, kundi ang siyang may hawak ng susi sa lahat ng yaman na pilit niyang ninanakaw mula sa amin. Sumunod ako sa kanila ng may halong kaba at pag-asa, ngunit bago ako tuluyang makalabas, narinig ko ang mahinang bulong ni Esmeralda na tila isang sumpa sa hangin. "Akala mo ba ay maililigtas mo sila, Ricardo? Hindi mo kilala
kung sino ang kinalaban mo. Sa sandaling iyon, batid kong ang pagdating ng aming tagapagligtas ay siya ring hudyat ng isang mas madugo at mas masakit na labanan sa loob ng Mansyong de Vega. Paano ko mapoprotektahan si Lilia kung ang kaaway ay handang sunugin ang lahat para lamang hindi mabitawan ang koronang matagal na nilang inagaw? Nakatayo ako sa sulok ng silid, pinapanood ang bawat galaw ni Doña Esmeralda na tila isang batikang aktres sa gitna ng entablado. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng talas at mura, ngayon ay tila kasing tamis ng pulot habang kinakausap niya si Ricardo. Hinahaplos niya ang buhok ni Lilia na natutulog pa rin dahil sa panghihina at sa bawat dampi ng kanyang mga daliri sa bata. Nakaramdam ako ng matinding pangingilabot. Ang mga kamay na yon na dati ay sanay sa pananakit, ngayon ay nagkukunwaring mapagkalinga sa harap ng kaisa-isang tao na kinatatakutan niya. Ricardo, hindi mo lang alam kung gaano ako nag-aalala sa batang ito. Siya na lang ang alaala ng asawa ko. Ang malambing na sabi ni Esmeralda habang pinupunasan ang kanyang mga mata na tuyong-tuyo naman. Salamat at dinala mo ang pinakamagaling na doktor. Gagawin ko ang lahat para bumuti ang lagay niya. Tiningnan ako ni Ricardo, tila naghahanap ng kumpirmasyon sa aking mga mata, ngunit agad akong nagbaba ng tingin. Ang banta sa akin ni Esmeralda bago kami pumasok sa silid ay tila isang malamig na kutsilyo sa aking leeg. Isang maling salita at hinding-hindi ko na muling makikita si Lilia. Nang lumabas si Ricardo para kausapin ang doktor sa pasilyo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang matatamis na ngiti ni Esmeralda ay naglaho at napalitan ng isang madilim na titig. Naglakad siya patungo sa maliit na lamesa kung saan nakalagay ang gatas ni Lilia. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na botelya. Nakita ko ang pagpatak ng isang malinaw na likido patungo sa baso. Isang aksyon na ginawa niya ng may buong ingat at walang kahit anong tunog. Ang bawat patak na yon ay tila lason na dumadaloy din sa aking mga ugat dahil sa takot. Ano po iyan, ma'am? Ang nangangatal kong tanong habang pilit na lumalapit sa kanya. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bitamina lang ito, Elena. Huwag kang masyadong matanong kung ayaw mong mawalan ng trabaho at mapunta sa kalaboso. Tandaan mo, isang tawag ko lang sa pulis, magnanakaw ang turing nila sa iyo. Hinablot niya ang aking braso at ibinaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Isang hapdi na pilit kong tinitiis habang nakatingin sa baso ng gatas na ngayon ay tila naging isang instrumento ng kamatayan. Hindi ko magawang sumigaw. Ang bawat salita ay tila nakabara sa aking lalamunan dahil alam kong hawak niya ang aking kapalaran. Pinanood ko siyang muling magpanggap nang bumalik si Ricardo sa silid. Inabot niya ang baso sa akin at inutusan akong ipakain yun kay Lilia sa sandaling magising ang bata. Ang bigat ng baso sa aking kamay ay tila isang dambuhalang bato na pilit naglulubog sa akin sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Habang papalapit ako sa higaan ni Lilia, bawat hakbang ko ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga matatalas na pako. Naramdaman ko ang malagkit na tingin ni Esmeralda sa aking likuran, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumira. Elena, bakit nanginginig ang iyong mga kamay? Baka matapon ng gatas, sayang naman ang sustansya. Ang sabi ni Esmeralda sa isang boses na puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Lumingon si Ricardo sa akin. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nagsalubong. Are you okay, Elena? Mukhang kailangan mo na rin yata ng pahinga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang gatas na ito ay hindi magbibigay ng lakas, kundi magdadala kay Lilia sa isang mas malalim na pagkakahimbing na baka hindi na niya magisingan. Ngunit nang magtama ang paningin namin ni Esmeralda, nakita ko ang mabilis na sulyap niya sa aking bulsa. Ang bulsa kung saan niya lihim na inilagay ang isang bote ng gamot na ninakaw mula sa klinika kanina. Bago pa ako makasagot, biglang tumayo si Esmeralda
at mabilis na kinuha ang aking apron. Wait, ano itong nakabukol sa bulsa mo? Sa isang iglap, kinuha niya ang bote at ipinakita ito kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng pagkagulat at takot. Ricardo, look! Ito ang gamot na nawawala sa cabinet ni Doktora. Elena, bakit nasa iyo ito? Anong balak mong gawin sa alaga mo? Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang baso sa aking kamay ay unti-unting nadudulas mula sa aking mga daliri, habang ang mundo ay tila umiikot sa aking paligid. Tumingin sa akin si Ricardo. Ang tiwalang nakita ko sa kanyang mga mata kanina ay biglang napalitan ng isang malalim at masakit na pagdududa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Tanging ang mabilis na pagtibok ng aking puso ang nagbibigay ng buhay sa sandaling iyon. Paano ko ipapaliwanag ang isang katotohanang binalot na ng napakaraming kasinungalingan? Sa harap ng ebidensyang itinanim laban sa akin, mayroon pa bang makikinig sa tinig ng isang hamak na katulong na ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng labis? Ibigay mo sa akin ang bote, Elena. Ang boses ni Ricardo ay mababa, tila isang babala ng paparating na unos. Ngunit ang lamig nito ay mas matalas pa sa anumang hiyaw. Inabot ko ang maliit na bote sa kanya. Ang aking mga daliri ay nanginginig at tila nawawalan ng lakas. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang dambuhalang pako na ibinabaon sa aking puso. Gusto kong magsalita. Gusto kong isigaw na hindi sa akin ang gamot na yon. Ngunit ang aking lalamunan ay tila tinumbahan ng malalaking bato. Ang pait ng kawalan ng katarungan ay gumuguhit sa aking dibdib, lalo na nang makita ko ang pagkadismaya na dahan-dahang lumulukob sa mukha ni Ricardo. Ricardo, nakita mo na. Sinasabi ko sa'yo, hindi dapat tayo basta-basta nagtitiwala sa mga taong kinuha lang natin mula sa kung saan. Ang muling pag-atake ni Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pait. Humakbang siya palapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila laso na sumasakal sa aking hininga. Anong balak mo, Elena? Gusto mo bang saktan si Lilia para makapaghiganti sa akin? O baka naman gusto mong mawala ang bata para ikaw ang makinabang sa mga naiwang gamit ng asawa ko? Ang bawat paratang niya ay parang latay ng whip sa aking kaluluwa. Bawat salita ay sadyang idinisenyo upang hiyain ako sa harap ng lalaking tanging inaasahan kong makakaintindi sa akin. Tumingin ako kay Lilia na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nangyayari sa kanyang paligid. Ang aking mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit ko itong pinipigilan. Sa loob ng mansyong ito, ang luha ay itinuturing na kahinaan at ang katotohanan ay isang laro lamang para sa mga mayayaman. Tiningnan ko ang aking mga palad na puno ng kalyo mula sa paglalaba ng kanilang mga damit at paglilinis ng kanilang sahig. Heto ang aking mga huwes, isang boteng itinanim sa aking bulsa laban sa 10 taon ng aking tapat na pagsisilbi. Elena, is this true? Bakit nasa iyo ang gamot na ito? Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa akin, tila naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Hindi ko nagawang sumagot ng diretso. Sa halip, hinaplos ko ang dulo ng kumot ni Lilia, ang aking huling ugnayan sa batang itinuring ko ng tunay na anak. Ang aking pananahimik ay hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa pagod. Isang matinding pagod ng isang pusong pagod na sa pagpaliwanag sa mga taong ayaw naman makinig. Wala na siyang masabi, Ricardo. The evidence is clear. Ang malakas na deklara ni Esmeralda habang itinuturo ang pinto. Ang kanyang mukha ay nagningning sa tagumpay. Ang mga mata ay naniningkit sa katuwaan habang pinapanood ang aking pagguho. Elena, pack your things. Ayoko nang makita ang mukha mo rito kahit isang segundo pa.
You are fired. At huwag na huwag kang susubok na lumapit muli sa batang ito dahil ipapakulong kita. Napatigil ang tibok ng aking puso sa huling banta niya. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila nanginginig sa takot. Hindi para sa aking sarili, kundi para kay Lilia. Sino ang magbabantay sa kanya kung wala na ako? Sino ang titingin sa kanyang gatas kung ang kamay na humahawak nito ay puno ng lason? Tumingin ako kay Ricardo, isang huling pagsusumamo ang dumaloy sa aking mga mata habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa bintana, tila nakikidalamhati sa aking mabuhay na kapalaran. Sa gitna ng dilim at ng galit ni Esmeralda, nanatili siyang nakatayo. Hawak ang boteng magtatakwil sa akin mula sa kaisa-isang tahanan at pag-ibig na alam ko. Huwag ka nang umiyak, Elena. Mukhang hindi mo na talaga mababago ang isip ni Doña Esmeralda. Tanggapin mo na ang iyong pagkatalo. Ang boses ni Ricardo ay tuyot at walang bakas ng emosyon habang iniabot niya sa akin ang isang puting sobre na naglalaman ng aking huling sahod. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init, ngayon ay tila kasing lamig ng semento. Nakatayo si Esmeralda sa kanyang likuran, nakahalukip-kip at may mapanuyang nangiti sa mga labi, tila isang reynang nanonood sa pagbagsak ng kanyang kaaway. Inabot ko ang sobre ng may nanginginig na mga daliri. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila hinihiwa ng kutsilyo sa bawat hakbang ko palayo sa silid ni Lilia. Ngunit bago pa ako tuluyang makalabas, naramdaman ko ang mabilis at pasimpleng pagdampi ng kamay ni Ricardo sa aking palad, isang mabilis na pagpisil na hindi nakita ng Donya. Sa ilalim ng sobre, naramdaman ko ang isang maliit at tinitiklop na piraso ng papel. Hindi ako lumingon, hindi ako nagpakita ng kahit anong reaksyon, ngunit ang mabilis na pagtibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng bagong lakas sa aking nanghihinang katawan. Pagdating ko sa aking maliit na silid sa likod ng kusina, dahan-dahan kong binuksan ang papel. Ang sulat ni Ricardo ay maikli, ngunit sapat na para magbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Magtiwala ka. Manatili ka sa labas ng gate mamayang hating gabi. Huwag kang aalis. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asang mayroon pa palang naniniwala sa akin sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos sa aking sugatang kaluluwa. Upang hindi maghinala si Esmeralda, nagkunwari akong nag-eempake ng aking mga gamit habang nililinis ko ang ilalim ng aking maliit na katre para masiguradong wala akong may iwan. Napansin ko ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag ang pagkakabaon ng kahoy. Gamit ang isang lumang kutsara, dahan-dahan kong inangat ang tabla. Doon, sa ilalim ng makapal na alikabok, ay bumulaga ang isang maliit na uka sa semento. May isang nakatagong kahon na gawa sa bakal, luma at kinalawang na, ngunit tila may itinatagong mahalagang lihim. Ang amoy ng lumang papel at amag ay humalo sa hangin habang pilit kong binubuksan ang takip nito. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang laman ng kahon, naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Ang liwanag mula sa aking maliit na lampara ay naharangan ng isang dambuhalang anino. Paglingon ko, nakatayo sa may pinto si Marta, ang matapat na katiwala ni Doña Esmeralda na may hawak na flashlight. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nakabukas na sahig. Ano ang ginagawa mo, Elena? Akala ko ba ay nag-eempake ka na para umalis? Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta, tila isang hatol na hindi mapapasubalian. Humakbang siya palapit sa akin at sa bawat paglapit niya, nararamdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang sikretong hawak ko ay tila magiging mitya ng aking tuluyang kapahamakan bago ko pa man ito maisiwalat kay Ricardo. Anong itinatago mo sa ilalim ng sahig na yan? Ang boses ni Marta ay kasing talas ng 29. Bawat pantig ay tila tumutusok sa aking pandinig. Dahan-dahan akong tumayo.
Pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga tuhod habang ang aking likuran ay nakasandal sa katre, pilit na tinatakpan ang bahaging iyon ng sahig. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tila isang mapanghusgang mata na pilit binubulgar ang aking bawat lihim. Wala po, Ate Marta. May nahulog lang pong barya, kaya sinubukan kong kunin. Ang mahina kong tugon. Ang aking boses ay tila isang mabuhay na tulay na anumang oras ay maaaring gumuho. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Bago niya padabog na ibinaba ang flashlight, sa isang iglap, hinablot niya ang aking braso at itinulak ako patungo sa pintuan. Pilit akong pinalalabas sa maliit kong silid na naging saksi sa lahat ng aking paghihirap. Bago maghating gabi, sa gitna ng katahimikan ng mansyon na tila isang dambuhalang libingan, hindi ko napigilan ang aking mga paa. Imbes na dumiretso sa gate para makipagkita kay Ricardo, muli akong umakyat patungo sa silid ni Lilia. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik. Bawat paghinga ay puno ng bigat. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto, ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa akin. Isang paalala ng malungkot na kalagayan ng batang mahal ko. Lumapit ako sa kanyang tabi at hinaplos ang kanyang mainit na noo. Ang kanyang mga pilik mata ay bahagyang gumalaw at sa dahan-dahang pagdilat ng kanyang mga mata, isang himala ang tila naganap sa gitna ng kadiliman. Mama! Mama Elena! Ang mahinang bulong ni Lilia, ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging nagmula sa kabilang mundo. Sa unang pagkakataon, tinawag niya akong Mama. Ang salitang iyon ay tila isang mainit na agos na tumunaw sa lahat ng yelong bumabalot sa aking puso. Ang bawat hirap, bawat sampal, at bawat pang-aalipusta ni Esmeralda ay tila nawalan ng saysay sa harap ng apat na titik na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay malayang pumatak sa kanyang unan, tila mga butil ng ulan na nagnanais magbigay ng buhay sa isang tuyot na lupa. Narito lang si Mama, anak. Hindi kita iiwan. Ang aking bulong sa kanyang tenga. Kahit alam kong ang katotohanan ay pilit kaming pinaghihiwalay. Sa sandaling iyon, hindi na ako isang hamak na katulong. Ako ay isang inang handang makipaglaban sa kahit anong demonyo para sa kanyang anak. Ngunit ang aming sandali ay agad na binasag ng pagbukas ng malaking pinto. Nakatayo doon si Doña Esmeralda. Nakabalot sa kanyang mamahaling robe, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin sa aming yakap. Napakadiri. Isang katulong, nagpapanggap na ina ng isang De Vega. Ang kanyang mabilis na singit, ang boses ay puno ng lason. Lumapit siya at marahas na hinila ang aking buhok para ilayo kay Lilia. Mabuti na ring nandito ka para marinig mo ito, Elena. Bukas na bukas, ibebenta ko na ang mansyong ito. At ang batang iyan, dadalhin ko siya sa isang lugar kung saan hinding-hindi mo na siya makikita. Doon siya nababagay, sa dilim, malayo sa mga taong pakialamero na katulad ninyo ni Ricardo. Ang kanyang mga salita ay tila isang huling hatol na nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Habang pinapanood ko ang pag-iyak ni Lilia, napilit inaabot ang aking kamay. Naramdaman ko ang pagsiklab ng isang bagong klaseng apoy sa aking kaibuturan. Hindi na ako papayag na maging biktima lamang. Lumabas ako ng tarangkahan ng mansyon na ang tanging dala ay isang lumang bag at ang pusong tila iniwan sa loob ng silid ni Lilia. Ang bawat hakbang ko palayo sa dambuhalang bahay na yon ay parang pagpunit sa aking sariling laman. Ang malamig na simoy ng hangin ng madaling araw ay humahampas sa aking mukha. Tuyot na ang aking mga luha, ngunit ang hapdi sa aking lalamunan ay nananatili. Sa kabila ng dilim, nakita ko ang anino ng isang sasakyang nakaparada sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Ricardo. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang aking bag at pinagbuksan ako ng pinto.
Sa loob ng sasakyan, hindi lamang siya ang naroon. Nagulat ako nang makita ko si Mang Simon, ang matandang hardinero na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa mga De Vega, at si Dr. Ramos, ang doktor na matagal nang pinagkakatiwalaan ng yumaong ama ni Lilia. Ang loob ng sasakyan ay balot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng isang lihim na pag-aalsa. Elena, pasensya na kung kinailangan nating dumaan sa ganitong paraan. Ang panimula ni Ricardo habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan palayo sa mansyon. Hindi lang ikaw ang nakapansin sa mga maling nangyayari. Si Mang Simon at Dr. Ramos ay matagal na ring nagmamasid. Ngunit katulad mo, natatakot din silang kumilos ng mag-isa dahil sa impluwensya ni Esmeralda. Tumango si Mang Simon, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tuhod. Nakita ko siya, Elena. Noong isang gabi, nakita ko si Doña Esmeralda na may ibinabaong maliit na kahon sa likod ng garden, malapit sa mga rosas ng dating Doña. Akala niya ay tulog na ang lahat, pero nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang mabilis niyang tinatabunan ng lupa. Ang boses ng matanda ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na matagal na niyang kinimkim. At ang mga gamot na ibinibigay niya kay Lilia, ang dagdag ni Dr. Ramos, ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan. Sinuri ko ang mga sample na palihim na kinuha ni Mang Simon mula sa baso ng bata. Hindi iyon bitamina. Ito ay isang uri ng pampakalma na oonti-unting nagpapahina sa immune system ng isang bata. Pinapatay niya si Lilia sa paraang hindi halata. Elena, pinagmumukha niyang masakitin ang bata para walang maghinala. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang bawat impormasyong naririnig ko ay tila mga piraso ng puzzle na uent-unting nabubuo. Isang madilim at nakapanlulumong larawan ng kasamaan ni Esmeralda. Kailangan nating bumalik. Kailangan nating kunin si Lilia bago siya tuluyang maalis sa mansyon. Ang aking pagsusumamo, ang aking kamay, ay mahigpit na humawak sa upuan ni Ricardo. Ngunit bago pa makasagot si Ricardo, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin mula sa likurang bahagi ng sasakyan. Kasunod ang pagindayog ng aming sinasakyan patungo sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko sa side mirror ang isang itim na van na mabilis na humaharurot palayo. Tila sinadya kaming sagiin para patigilin. Ngunit hindi ang sasakyan ang aking inaalala. Napatingin ako kay Mang Simon na ngayon ay sapo-sapo ang kanyang ulo at sa bintana ng sasakyan kung saan naaninag ko ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa di kalayuan. Pinapanood kami mula sa kadiliman ng mga puno. May nakakaalam ng aming pagkikita. At sa bilis ng pangyayari, isang tanong ang pilit na gumugulo sa aking isipan. Sino sa amin ang nagtraidor? At sapat ba ang aming alyansa para tapatan ng demonyong nakatira sa loob ng mansyon? Nanginginig ang aking mga daliri habang kinakapak ko ang maliit at kinalawang na susi sa loob ng aking bulsa. Ito ang susing ipinagkatiwala sa akin ng yumaong Don De Vega bago siya malagutan ng hininga. Isang lihim na itinago ko sa loob ng maraming taon, naghihintay ng tamang sandali. Sa tulong ni Mang Simon, palihim kaming nakabalik sa mansyon habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa engranding anunsyo ni Esmeralda. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala. Bawat anino sa pader ay tila isang bantay na handa akong isumbong. Narating namin ang attic, ang bahagi ng mansyon na matagal nang binalot ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang vanity mirror na pagmamay-ari ng tunay na ina ni Lilia. Sa ilalim ng mga lumang tela, nahanap ko ang isang kahon ng musika na gawa sa mahogany. Ang disenyo nito ay kupas na, ngunit ang halaga nito ay higit pa sa anumang ginto. Ipinasok ko ang susi sa maliit na siwang nito
Naramdaman ko ang pag-ikot ng mekanismo sa loob, isang marahang paggalaw na tila nagpagising sa isang lihim na matagal nang natutulog. Nang bumukas ang takip, hindi musika ang lumabas, kundi ang isang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak. Sa ilalim ng velvet na sapin, may nakatagong dalawang dokumento. Ang isa ay ang tunay na testamento ni Don de Vega na nagsasaad na ang lahat ng yaman ay mapupunta kay Lilia sa ilalim ng pangangalaga ni Ricardo. At ang isa naman ay isang serye ng mga liham at retrato, mga ebidensya ng lihim na ugnayan ni Esmeralda sa kanyang abogado bago pa man mamatay ang Don. Ang bawat salita sa papel ay tila isang sampal sa katotohanan, isang patunay na ang lahat ng luha ni Esmeralda sa burol ng Don ay pawang palabas lamang. Elena, we have it. Ito na ang magpapabagsak sa kanya. Ang mahinang bulong ni Ricardo na biglang lumitaw sa aking likuran. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit at determinasyon. Ngunit alam naming hindi sapat ang mahanap ito. Kailangan naming maging mas matalino kaysa sa ahas na nasa ibaba. Kinuha ni Ricardo ang mga dokumento at pinalitan ang mga ito ng mga kopya na ginawa niya. Mga huwad na papel na magsisilbing pain para sa Donya. Let her celebrate. Hayaan nating isipin niya na nanalo na siya para mas masakit ang kanyang pagbagsak. Bumaba kami ng tahimik, tila mga aninong lumulusot sa dilim. Mula sa itaas ng hagdan, natatanaw ko ang sala kung saan naglalakad si Esmeralda nang may kasiglahan, may hawak na baso ng mamahaling alak. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tunog na puno ng kapalaluan at tagumpay. Hawak niya ang isang sobrang naglalaman ng di umano'y bagong testamento na naglilipat sa kanya ng lahat ng kapangyarihan. Hindi niya alam, ang papel na kanyang hinahalikan at ipinagmamalaki ay wala pang halaga sa isang basurang nahanap sa kalsada. Cheers to my new life, Lilia. Cheers to your end, Elena. Ang narinig kong sabi niya sa hangin habang nakatingin sa portrait ng Don. Ang kanyang ngiti ay kasing talas ng isang labaha, puno ng kasakimang walang hanggan. Ngunit habang pinapanood ko siya mula sa dilim, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay kasing bagsik ng isang kidlat. Hawak namin ang katotohanan, at sa bawat segundo na lumilipas, ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak na hinding-hindi na niya maaayos pa. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, opisyal ko nang ipinahahayag na ang bawat sulok ng mansyong ito at ang bawat sentimo ng pamilya de Vega ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Sa wakas, tapos na ang panahon ng paghihintay. Ang boses ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pagmamalaki at tagumpay habang itinataas niya ang kanyang baso ng champagne. Ang kristal na hawak niya ay naglalaro sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Nagbibigay ng mga kislap na tila mga diamanteng sumasayaw sa kanyang paligid. Nakatayo ako sa madilim na bahagi ng malaking hagdanan, suot ang isang simpleng puting bestida na ibinigay sa akin ni Ricardo. Ramdam ko ang hapdi ng aking mga palad habang mahigpit kong hawak ang tunay na testamento sa loob ng aking maliit na bag. Napatingin ako sa mga panauhin, mga negosyante, matataas na opisyal at mga sosyalistang nakasuot ng nagniningning na mga alahas. Lahat sila ay nakangiti at nakikipagpalitan ng mga mababaw na puri. Hindi alam na ang bawat patak ng alak na kanilang iniinom ay mula sa pawis at luhang ninakaw mula sa isang ulila. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa paligid ay tila nagtatago sa baho ng kabulukan ng sistemang ito. Sa bawat kislap ng mga alahas ng mga panauhin, nakikita ko ang mga pasa sa braso ni Lilia at ang mga gabing wala kaming makain dahil sa kasakiman ng babaeng nasa harapan nila ngayon. Sandali lang, Esmeralda. Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katuwaan ng karamihan.
Mababa ang kanyang tono, ngunit sapat na upang patigilin ang bawat bulong-bulungan at bawat paggalaw ng mga baso sa silid. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na nagpapayanig sa kumpiyansa ng donya. Sumunod ako sa kanya, itinaas ko ang aking noo at pilit na pinatibay ang aking mga tuhod. Sa sandaling ito, hindi na ako ang Elena na yumuyuko sa bawat mura. Ako na ang boses ng katotohanang matagal nilang pilit na ibinaon sa limot. Ricardo, anong ibig sasabihin nito? Bakit kasama mo ang katulong na yan? Ang boses ni Esmeralda ay bahagyang nanginig. Isang mabuway na depensa laban sa panganib na kanyang nararamdaman. Guard, palabasin ang babaeng yan. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardya. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing lamig ng semento. Tila ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy upang masaksihan ang pagguho ng kanyang imperyo. Inilabas ni Ricardo ang isang dokumento mula sa kanyang Amerikana. Ang hawak mong papel, Esmeralda, ay kasing walang halaga ng mga kasinungalingang binuo mo. Ito ang tunay na testamento ni Don de Vega. Ang dokumentong sadyang itinago dahil naglalaman ito ng katotohanan tungkol sa iyong mga pagnanakaw at ang pagtataksil na ginawa mo bago pa man siya pumanaw. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa mukha ni Esmeralda. Unt-unting, binabakbak ang kanyang makapal na make-up at ang kanyang pekeng pagkatao. Nanlaki ang mga mata ng mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay muling nabuhay, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang silid. Nakita ko ang unti-unting pagputla ni Esmeralda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang kamay na hawak ang baso ay tila nawawalan na ng kontrol. Sa isang iglap, ang reyna ng mansyon ay nagmukhang isang ligaw na hayop na nasukol sa isang madilim na sulok. Ang lahat ng kanyang karangyaan ay tila naglaho. Naiwan siyang hubad sa harap ng katarungang matagal niyang ininsulto. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, biglang binitawan ni Esmeralda ang kanyang baso. Ang pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng kanyang huling desperasyon. Hindi ito maaari. Akin ang lahat ng ito. Akin! Ang hiyaw niya. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng puot. Tumingin siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata at bago pa kami makakilos, mabilis siyang tumakbo patungo sa itaas ng hagdanan kung saan nakatayo ang nanghihinang si Lilia na dinala doon ng kanyang mga tauhan. Hinablot niya ang braso ng bata. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa balat ni Lilia. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay niyanig ng takot nang makita ko ang kutsilyong kinuha niya mula sa tray ng prutas sa malapit. Lumayo kayo! Isang hakbang pa at isasama ko ang batang ito sa aking pagbagsak. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging kasing lakas ng isang babala habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa malalaking bintana, tila nakikidalamhati sa panganib na nakapalibot sa amin. Sa gitna ng liwanag ng chandelier, ang kislap ng patalim sa leeg ni Lilia ay tila isang huling sumpa ng isang babaeng wala nang natitirang dangal. Huwag mong saktan ang bata, Esmeralda. Kunin mo na ang lahat. Huwag lang ang buhay ni Lilia. Ang pagsusumamo ko ay tila isang mabuway na tulay sa gitna ng isang nagngangalit na ilog. Ang bawat hibla ng aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa talim ng kutsilyong dahan-dahang humahaplos sa maputing leeg ng bata. Sa bawat paggalaw ni Esmeralda, nararamdaman ko ang paghinto ng daloy ng aking sariling dugo. Ang mga mata ni Lilia, na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila mga tuyot na balon ng takot. Nakatitig sa akin at pilit na humihingi ng tulong na hindi ko agad maibigay. Nakatayo si Ricardo sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, ngunit ang kanyang mga kamao
ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Tapos na ang laro, Esmeralda. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay napaliligiran na ng mga alagad ng batas. Wala ka nang matatakbuhan, ang sabi niya sa isang boses na puno ng kontroladong galit. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang mga panauhing kanina ay abala sa paghalakhak. Ngayon ay tila mga estatwang nakasaksi sa isang trahedya. Ang dambuhalang chandelier sa itaas ay tila nagbibigay ng isang mapanghusgang liwanag sa mukha ng babaeng naging halimaw dahil sa yaman. Isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Esmeralda, isang tunog na mas masakit pa sa gasgas ng kuko sa pisara. Katarungan? Anong alam ninyo sa katarungan? Lahat tayo rito ay mga mamatay tao. Pinatay ninyo ang aking mga pangarap. Ngunit sa gitna ng kanyang paghiyaw, isang mabilis na pagkakataon ang sumulpot. Ang pagpasok ng mga pulis mula sa likurang bahagi ng pasilyo ay nagdulot ng isang segundong pagkalito sa kanyang mga mata. Doon, mabilis na kumilos si Ricardo. Hindi ito naging isang marahas na pagsugod, kundi isang mabilis at kalkuladong hakbang na nagpabitiw sa kutsilyo mula sa nanginginig na kamay ng Donya. Ang pagbagsak ng patalim sa makapal na alpombra ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Mabilis kong sinalo si Lilia sa aking mga bisig. Itinalikod ko siya at mahigpit na tinakpan ang kanyang mga mata at tenga. Ayaw kong makita niya ang pagguho ng kanyang sariling tahanan. Ayaw kong marinig niya ang mga mura at ang tunog ng malamig na bakal na dahan-dahang ikinakandado sa mga kamay ni Esmeralda. Ang bawat paghikbi ng bata sa aking dibdib ay tila isang sugat na dahan-dahang naghihilom habang pinapanood ko ang pagkaladkad sa babaeng dating kinatatakutan ng lahat. Ang bawat hakbang ng mga pulis palabas ng mansyon, kasama ang nagwawalang si Esmeralda, ay tila isang paglilinis sa hanging matagal nang nalason ng kasakiman. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning at ang kanyang robe na yari sa sutla ay naging tila basahan sa harap ng katarungang sa wakas ay dumating. Tumingin ako kay Ricardo at sa isang maliit na pagtango, naramdaman ko ang isang malalim na pagpapasalamat. Ngunit ang kapanatagan ay panandalian lamang. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng katawan ni Lilia sa aking mga bisig. Ang kanyang mainit na hininga ay biglang naging mababaw at mabuhay. Hanggang sa maramdaman ko ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Lilia? Lilia, anak, gising. Ang aking sigaw na puno ng panibagong takot. Sa gitna ng liwanag at ng mga panauhing nagsisimula ng umalis, muling nabalot ang aking mundo ng dilim habang tinititigan ko ang maputlang mukha ng bata. Ang kanyang katawan ay tila isang munting ibon na nawalan ng lakas matapos ang isang malakas na bagyo. Ang katarungan ay narito na, ngunit tila ang buhay na aming ipinaglaban ay uwan-tunti nang dumudulas mula sa aming mga kamay. Ang bawat guhit ng liwanag sa monitor na nagbabantay sa tibok ng puso ni Lilia ay tila isang mabuhay na sinulid na nag-uugnay sa buhay at kamatayan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid sa ospital, ang tanging nagbibigay ng tunog sa paligid ay ang mabagal at hirap na paghinga ng bata. Isang tunog na tila bawat segundo ay nagpapaalala sa akin kung gaano kami kalapit sa bangin ng kawalan. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay tila sumasakal sa aking paghinga, habang ang bawat patak ng likido mula sa swero ay tila mga butil ng oras na mabilis na nauubos. Nakatitig ako sa aking mga kamay na nakapatong sa gilid ng kama ni Lilia. Ang mga kamay na ito na naglaba, naglinis at nagluto para sa pamilyang nagtaksil sa akin, ngayon ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mahahawakan ko ang batang itinuring kong buhay. Kung may katarungan man ang langit, bakit kailangang ang isang inosenteng anghel ang magbayad
para sa kasalanan ng isang halimaw? Sa aking isipan, isa-isa kong binibilang ang bawat sakripisyong ginawa ko. Ang mga gabing hindi ako natulog para lang mabantayan ang kanyang lagnat. Ang mga pagkakataong tiniis ko ang sampal ni Esmeralda para lang hindi siya ang masaktan. Lahat ng iyon, handa kong gawin ng paulit-ulit, basta't wag lang siyang bawiin sa akin. Naramdaman ko ang isang mainit at matatag na kamay na pumatong sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na iyon ay si Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng aking emosyon. Elena, kailangan mo ring magpahinga. Ilang gabi ka na ring hindi natutulog. Ang mahina niyang bulong, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na tila isang haplos sa aking pagod na kaluluwa. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay malabo dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Hindi ko siya maiiwan, Ricardo. Paano kung magising siya at wala ako sa tabi niya? Paano kung huling sandali na niya ito? Naupo si Ricardo sa tabi ko. Hindi niya binitawan ang aking balikat. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan naming dalawa ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-uunawaan na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanang pareho naming kinatatakutan, ngunit ang kanyang tindig ay nagbibigay ng lakas na kailangan ko para hindi tuluyang gumuho. Himalang buhay pa siya matapos ang lahat ng lason na ibinigay sa kanya. She is a fighter, Elena. Katulad mo, magtiwala tayo sa kanyang lakas. Ang bawat salita niya ay tila isang munting apoy na nagbibigay ng init sa aking nanlalamig na pag-asa. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang dilim sa labas ng bintana ay uent-unting napapalitan ng malamlam na kulay ng madaling araw. Sa gitna ng aking pananalangin, narinig ko ang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto. Pumasok ang doktor. Ang kanyang mukha ay bakasang pagod mula sa mahabang operasyon at obserbasyon. Tumayo kami ni Ricardo nang sabay. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis na nagbababala ng isang mahalagang balita. Hinawakan ko ng mahigpit ang dulo ng aking damit, naghihintay sa bawat salitang lalabas sa kanyang bibig na magtatakda ng aming kinabukasan. Tumingin ang doktor sa amin, pagkatapos ay kay Lilia, bago dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin. Isang maliit, ngunit tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong tila nagpabagsak sa lahat ng dambuhalang pader ng takot sa aking dibdib. The poison is clearing out of her system faster than we expected. Stable na ang kanyang mga vital signs. Truly, a miracle exists for this little girl. Sa sandaling iyon, ang bawat hirap at pait na naramdaman ko ay tila naglaho. Napalitan ng isang dambuhalang alon ng katuwaan na nagpaagos muli sa aking mga luha. Mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang panibagong buhay na sa wakas ay nagsisimula na nating makamtan. 5 taon na ang lumipas, ngunit tila kahapon lamang nang lisanin ko ang madilim na silid sa ilalim ng hagdanan ng mga Divega. Ngayon, habang nakatitig ako sa malawak na bintana ng aking sariling opisina, ang tanging nakikita ko ay ang maaliwalas na langit ng Maynila. Ang amoy ng sariwang kape at ang bango ng mga mamahaling bulaklak na nakaayos sa aking lamesa ay tila isang malambot na yakap na nagpapaalala sa akin na hindi na ako ang Elena na dating yumuyuko sa bawat mura at sampal. Ang bawat hibla ng aking suot na silk na blazer ay nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa. Isang baluti na binuo ko mula sa mga pira-pirasong dangal na kinuha sa akin noon. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto at ang mabilis na yabag ng maliliit na paa sa malambot na alpombra. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Mama Elena, look at my drawing. Ang boses ni Lilia ay puno ng sigla at kalusugan. Malayo sa mabuhay na bulong na narinig ko sa ospital noon. Pagharap ko,
Nakita ko ang isang batang babae na namumula ang mga pisngi at may nagniningning na mga mata. Sa kanyang kamay ay isang makulay na larawan ng isang malaking bahay na may maraming bata at isang babaeng may suot na korona. Yumakap siya sa akin at naramdaman ko ang kanyang mabilis na pagtibok ng puso. Isang matatag na ritmo ng buhay na siyang naging pundasyon ng aking tagumpay. Napakaganda, anak. Ilalagay natin ito sa gallery ng Lilia Foundation para makita ng lahat ng mga batang tinutulungan natin. Ang sabi ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Ang Lilia Foundation ay hindi lamang isang gusali. Ito ang aking paraan ng pagbawi sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng mga batang inabuso at kinalimutan ng mundo. Mula sa yaman na ipinamana ng kanyang ama, pinalago ko ang bawat sentimo upang maging sandata ng katarungan para sa mga tulad namin. Pumasok si Ricardo sa silid. Bit-bit ang isang bungkos ng mga puting rosas. Ang kanyang tindig ay nananatiling puno ng awtoridad. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumalambot sa tuwing tumitingin siya sa amin. The inauguration is about to start, Elena. Everyone is waiting for the woman who changed the lives of so many children. Ang sabi niya sa isang boses na puno ng paghanga. Inabot niya sa akin ang mga bulaklak at sa sandaling magtagpo ang aming mga kamay, naramdaman ko ang isang kuryente ng pagpapahalaga na hindi nangangailangan ng anumang pangako ng kasal para maging totoo. Siya ang aking naging katuwang, ang aking gabay. Ngunit ang tagumpay na ito ay akin. Isang tagumpay ng isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Bago kami lumabas, muli kong sinulyapan ang isang maliit na balita sa dyaryo na nakapatong sa aking lamesa. Isang maikling artikulo tungkol sa isang matandang babae na nahuling nagnanakaw ng pagkain sa palengke. At ngayon ay nasa loob ng selda. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang kapangyarihan. Si Esmeralda ay naging isang anino na lamang ng kanyang sariling kasakiman. Hindi ko naramdaman ang saya, kundi isang malalim na katahimikan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa paraang nararapat sa atin. Habang naglalakad kami patungo sa entablado, sinalubong kami ng mga palakpakan at ng mga ngiti ng mga batang muling nakahanap ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang titig mula sa malayo. Isang pamilyar na presensya na tila nagmamasid sa aming bawat galaw mula sa labas ng gate ng pundasyon. May isang lalaking nakatayo doon, nakasuot ng luma at kupas na jacket, na may hawak na isang sobrang kinalawang na angselyo. Sino ang lalaking ito at anong bagong katotohanan ang dala niya na maaaring muling yumanig sa kapayapaang pinaghirapan kong binuo? Ang bawat dapit hapon sa balkonahe ng aming bagong tahanan ay tila isang dambuhalang canvas na ipinipinta ng tadhana, puno ng mga kulay ng ginto at rosas na hinding-hindi ko inakalang masisilayan ng aking mga mata. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa aking mukha, dala ang amoy ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin na masuyong inaalagaan ni Mang Simon. Wala na ang amoy ng amag, wala na ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga tuhod. Ang bawat hininga ko ngayon ay malaya, hindi na sinasakal ng takot o ng banta ng isang malupit na amo. Dahan-dahan kong binuksan ang kinalawang na sobre na iniabot sa akin ng lalaking nakatayo sa labas ng pundasyon kanina. Siya pala ang anak ng abogadong kasabwat ni Esmeralda, isang taong nagnanais na linisin ang pangalan ng kanyang ama bago ito tuluyang pumanaw. Sa loob ng sobre ay hindi pera o titulo ng lupa, kundi isang liham na isinulat ni Don de Vega noong mga huling araw niya. Isang liham na sadyang itinago ni Esmeralda. Ang bawat titik na isinulat ng nanginginig na kamay ng Don ay tila mga hiyas ng katotohanan. Isinaad niya roon na hindi lamang ako isang katulong. Ako ang itinuring niyang tunay na bantay ng kanyang dangal. Elena, ang sabi sa sulat, hayaan mong ang iyong kabutihan
ang maging tunay na mana ng pamilyang ito. Ang bawat salita ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay, isang pagkilala na higit pa sa anumang halaga ng ginto. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang masikip at madilim na selda ng munisipyo, alam kong naroon si Esmeralda, ang babaeng dating nagniningning sa mga diamante. Ngayon ay nababalot ng kahihiyan o hiya na mas mabigat pa sa mga rehas na bakal. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bilangguan. Hindi ko na kailangang maghiganti dahil ang tadhana na mismo ang gumuhit ng kanyang karma. Ang bawat sentimong ninakaw niya ay unti-unting naglaho, naiwan siyang hubad sa harap ng katotohanang walang sino mang makakatakas sa hustisya ng langit. Ang aking patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit, kundi pinili kong huwag nang dalhin ang bigat ng kanyang kasamaan sa aking paglalakbay. Mama, tinitingnan mo na naman ang langit. Ang malambing na boses ni Lilia na bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumapit siya sa akin at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang kanyang buhok ay amoy mansanas at sikat ng araw. Isang amoy na sumasagisag sa aming tagumpay laban sa dilim. Sa kanyang tabi, nakatayo si Ricardo. May hawak na 2 baso ng juice. Ang kanyang tingin ay nananatiling puno ng respeto at paghanga. You deserve this peace, Elena. You built this paradise with your own hands. Ang mahina niyang sabi. Hinawakan niya ang aking kamay, isang hawak na puno ng pangako ng pagkakaibigan at pag-ibig na hindi kailanman naging mapang-alipin. Hindi ko na kailangan ng korona para maging reyna dahil ang kaharian ko ay nasa puso ng bawat batang natutulungan ng aming pundasyon. Ang bawat sugat sa aking mga kamay mula sa nakaraan ay tila mga medalya ng aking katatagan. Sa bawat paglubog ng araw, tinatanggap ko ang pag-asa o pag-asa ng isang bagong bukas. Ang pagpapatawad ay isang mahabang landas, ngunit sa dulo nito ay ang tunay na kalayaan. Tumingin ako sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang liwanag at dilim ay nagtatagpo, at sa wakas, naramdaman ko ang isang ganap na katahimikan. Tapos na ang bagyo. Ang mga tinik ay naging mga bulaklak at ang liwanag ay hinding-hindi na muling maglalaho. Ang aking pangalan ay Elena at ito ang aking muling pagsilang.